Sa video ito, talakayin natin, pag-usapan natin yung mga online loan app na madadownload natin sa Play Store, pero pabalik-balik, nawawala, bumabalik, tapos wala sa list ng recorded online lending platform ng SEC. Ibig sabihin, they are operating illegally. Okay? Ito, isa-isahin natin at para malaman nyo at para maiwasan nyo at mas mabuting layuan na lang, wag utangan, para mas hindi maging problema in the future. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-supportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa sa mga paglabag sa abusive and unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako nanghihikayat na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado. Ako po simpleng mamamayan na nagre-report lang din po ng mga abusive and unfair debt collection practices ng mga online lending apps. Ito po, isa-isahin natin at himayin nating maigi para maiwasan at huwag nyo nang utangan. Please lang, mahawa po kayo sa inyong mga sarili, baka maging problema pa sa inyong kinabukasan. Unahin natin itong si Mabilis Loan Utang. Okay, itong si Mabilis Loan, to isa rin to sa mga lumilitaw, biglang mawawala, biglang ayun na naman, pero wala po sila sa list ng recorded online lending platform ng SEC. Uulitin ko they are operating illegally. At medyo may pagkakahawig, di ba? May Mabilis Cash at ito naman si Mabilis Loan. Mabilis Loan, di ba? Kasi mahilig silang gumaya rin ng mga online loan app na nakaregister sa SEC para magmukha silang legit o lehitimo na mag-ooperate kunwari sa mga Play Store. Okay? Then, itong si Mabilis Loan, ito una natin. Then, sunod natin itong si Credit Plus Online Loan. Under siya ni US Credit Lending Corporation. Nung unang lumabas to mga kadyani, US Credit Lending siya at US Credit din yung lending company. Ngayon naman, naging Credit Plus siya. Parang nagpalit din siya ng pangalan like the other online lending app na mga illegal at they are not in the list. Okay, lilinawin ko lang Itong mga to kasi gagamit ng bagong pangalan, magpapalit, akala nyo bago yan. Tapos pag nasubukan nyo, ayun, meron pala kayong active na mga info na ibinigay sa kanila, di ba? Kaya medyo mag-ingat kayo dyan dahil may mga nakukuhang info sa inyo yan na maaaring maging dahilan para magka-problema kayo dun sa inyo mga ibinibigay ng mga detalye o mga dokumento dito sa mga OLA na ito. Yan sumunod, itong si Digido Smart Loan, no? Itong si Digido, medyo gusto kong talakayin sa inyo na si Digido, revoke, 1 year na, sakto ngayong May, itong month ng May. And then, pag pinasok nyo po, nag-download kayo, nag-install kayo kay Digido, may makikita kayong iba't ibang klase ng mga OLA dyan na may mga nawala ng matagal at mayroong mga active pa, yung mga nakaregister sa SEC, like yung Manicat yata yun, nakita ko. Tapos yung Binigso, matagal na rin mawala yung ESO sa SEC, no? Yung mga Binigso. Parang lumalabas is, para silang middleman. Pag dinownload mo, tsaka ka ipo-forward doon sa ibang mga online lending apps para doon ka mag-apply. At tapos pag na-approve, siguro may commission itong apps na ito. Pero, nung sinilip ko to, wala naman siyang nakalagay doon sa details niya, sa info niya na siya talaga ay under ng Digido Financing Company. Pero syempre, dahil may pangalan ng Digido, mag-ingat po kayo. Dahil rebook po ito, ulitin ko lang And then, sunod natin ito kasi Marami Peso. Marami Peso. Pero tinry ko to, di naman nagpahutang. Reject, okay na. Pero under po siya ng Bababawa Can Lending. Ba't Bababawa? Hindi ko mag-get. Hindi ko alam kung anong words ang ano niya, Bababawa. Basta yun po yung lending company niya, Marami Peso. Ingat po kayo Ito, tingko, nangunguha lang din talaga ng mga info yan. Kaya medyo maging matalino kayo sa pag-utang dito sa mga hindi kilalang mga lending company. Kahit yung pangalan ng lending company, hindi ko yata siya napansin sa SEC, no? And then sumunod, yung mga lulubog-lilitaw, BIP Loan Simple Credit, BIP Cash Lending. Dati BIP Cash siya. Ngayon naging BIP Loan, di ba? Nawala rin mga ilang buwan to Tapos ngayon naging BIP Loan naman siya, dati BIP Cash. Nasubukan ko rin siya, di rin po yan nagpapaloan, okay? Itong si Cashay Plus, Cash Loan Early Access ng GA Orobia Lending. Sinubukan ko po siya mga kadyani, no? Nung sinilip ko, siya pala si Daloy Cash. Nung nasubukan, sabi ko, ito pala si Daloy Cash. Oh my God.
So it means si Daloy Cash ngayon nagpalit na ng pangalan. Okay? Linawin ko lang para maintindihan nyo na ito is mga illegal at nag-ooperate sa nagpapadownload sa Play Store na walang tamang authorization sa certificate of authority magpautang dito sa atin. Then si Cash Cash Pro, credit lending investor. Di ba medyo nawala rin to si Cash Cash. Cash Cash lang siya, tapos ngayon nagkaroon siya ng Pro. Kaya maging maingat kayo, ulitin ko, ha? Huwag kayong padalos-dalos umutang sa mga yan. Dahil kung kayo nasubukan nyo na mangutang dyan, it's mean may active information kayo dyan sa mga ola na yan. At kung may mga bago pa kayo, mga nasa contacts nyo, malamang makuha na naman nila yung mga info na yan. At baka gamitin dyan in the other problems in the future, okay? Then ito naman si Sulit Peso Simple Online Loans, Pera Loan 7 Lending. Ito kung si Pera Loan, hindi ko sure kung ito si Peso Loan o yung Peso basta may dati siya hindi siya Sulit Peso no. Parang Peso Loan o Pera Loan talaga yung pangalan niya. Ay, hindi ko na matandaan, pero nagpalit siya ng kanyang pangalan. Pero yung lending company, yung Pera Loan 7 Lending Corporation, wala po sa list ng SEC recorded online lending platform. Okay? And then itong si Peso X, yung pinakamalupit ngayon, Peso X Fast Cash Online Loan. Si Gulzara Lending Investor. Alam niyo si Gulzara, siya po si GZ Lending. Nakailang palit na yan si GZ Lending. No? GZ Lend, naging Yulen, naging si Loanmate, tapos ngayon Peso X na siya. Kasi bakit nagpapalit-palit sila ng pangalan? At bakit pa wala-wala sila? Ngayon, pag nawawala yung mga yan, ibig sabihin, they are reporting. Nare-report sila, maaring may mga nagre-report ng mga individual o maaring nare-report ng SEC o maaring si Play Store may nakikitang mali o may nakikitang mga malware doon sa mga apps na kanilang pinapadownload doon sa mga cellphone natin na masyadong risky o maaring magkaroon ng problema doon sa ating cellphone at sila ay nangahack doon sa mga malware na ginagamit o may mga virus na hindi dapat nakalagay doon sa kanilang mga apps para ma-download. Okay? Hindi po porket nawala revoke na. Kasi minsan pag nawala, yung kadalasan na nawawala dyan, ito mga ola na hindi rehistrado. Okay? Kaya kayo, pagka nagkautang kayo dyan, tapos biglang nawala yung apps, huwag na muna kayo magbayad. Ulitin ko ha, papaalahanan ko lang ho kayo, na kapag nawawala yung mga apps na nadadownload nyo, hanggat maaari, huwag nyo munang subukang bayaran. Kasi kung pipilitin nyo magbayad, baka bigyan kayo ng mga agent na nagtitext sa inyo, tapos sabihin, ito po yung gamitin yung reference number, baka mamaya ma-scam lang po kayo. Kasi, hindi naman sa ayaw natin magbayad. No? Gusto nga magbayad Ang problema nila is sila. Kasi, yung operations nila is mali. Yung system nila may mali. Yung pamamaraan nila ng pautang ay mali. Ang pamamaraan ng kanilang paniningil ay mali. At hindi pa rin sila rehistrado sa SEC. So, it means, they are illegal operating. Na kung tutusin, dapat di nga sila mag-operate dahil bawal silang dahil wala silang karapatan magpautang at magpasingil ng may paglabag sa unfair debt collection practices na mga kadyan. So sana nakatulong ang video ito. Muli papaalalahanan kayo maging maingat sa pag-uutang dito sa mga ola. Maraming pong salamat sa uulitin.